Ang kwentong matutunghayan natin ngayon ay mula sa ating sender na si V. Ito ay hango sa kaniyang karanasan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si V, 23 taong gulang na ngayon. Pero balik tayo sa 2010. 9 years old pa lang ako noon. May alaala pa rin ako hanggang ngayon na hindi ko maipaliwanag. Noon kasi mahilig ako sa mga nakakatakot na palabas, lalo na yung misteryo sa GMA. May nakita akong episode kung saan sinasabi nila na para daw makakita ng multo, kailangan mong maghagis ng pulbos at sabay-sabay mong kukunan ng litrato gamit ang kamera. Dahil sa sobrang curious ko, sinubukan ko. Unang mga kuha ko, wala naman. Puro lang madilim na mga litrato. Kaya naisipan kong mag-video na lang. Sinimulan ko sa kusina. Tahimik ang buong bahay. Amoy luto pa ang hangin. Ang init ng araw ay sumisilip sa bintana. Pagkatapos sa kusina, lumabas ako, tapos bumalik ulit sa sala para mag-video. Habang papalapit ako sa banyo, bigla kong nakita sa gilid ng aking paningin. Isang anino, isang bata, nakaputi. Pero ang mga mata, itim na itim, parang dalawang malalim na balon na sumisip-sip ng liwanag. Wala akong makita na puting parte ng mata, puro kadiliman lang. Parang may kakaibang bigat ang titig niya. Para bang binabasa ang kaluluwa ko. Hindi ko na alam ang ginawa ko. Basta ang alam ko lang, kumaripas ako ng takbo. Ang puso ko parang sasabog na sa dibdib ko. Ang mga paa ko parang wala ng pakiramdam. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko at ang mabilis na pagbagsak ng mga paa ko sa sahig. Ang sala namin ay malawak at may natutulog pa noon. Pero hindi ko na sila naisip. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang umiwas sa nakakatakot na bata. Sumiksik ako sa aking buntis na pinsan, umiiyak at nanginginig sa takot. Ang pangingilabot, parang may mga maliliit na insekto na gumagapang sa balat ko. 2 linggo akong hindi makatulog ng maayos. Buti na lang at hinilot at binulungan ako ng lola ko ng mga panalangin para mawala ang takot ko. Dahil doon, nawala na ang takot ko. Pero hindi ko malilimutan ang mga itim na matang yon. Maraming salamat sa pakikinig. Again, this is Creep Cafe, where we talk about creepy stories over a cup of coffee. For submissions, email us at creepcafelessice@gmail.com.